Pinangalanan ng mag-asawang Diskaya ang mga mangbabatas, mga taga-DPWH at iba pang opisyal na humingi umano ng kickback sa mga hinawakan nilang proyekto. Kabilang sa kanila ang 17 kasalukuyan at dating kongresista. Sabi umano ng karamihan sa kausap nilang taga-DPWH para kay House Speaker Martin Romualdez at ako Bicol Party List Representative Elizalde Co ang pera. Nakatutok live ng aking kulit. Sa gitna nga ng pagkakaipi at sa gitna ng mga issue ng mga questionable flood control projects ay nagturo na ang mag-asawang Pacifico at Cesara Diskaya sa ikatlong pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa sinumpang salaysay na isinumite nila sa Senate Blue Ribbon Committee, pinangalanan ng mag-asawang Pacifico at Cesara Diskaya ang 17 dati at kasalukuyang congressman, isang regional director ng DPWH, 5 district engineer ng DPWH, isang undersecretary ng DPWH, dating undersecretary sa ilalim ng Office of the President at isang direktor ng Unified Project Management Office. Ilan nila sa mga ito ay personal umano nilang inabutan ng pera para hindi maipit ang kanilang mga kontrata sa gobyerno. Ayon sa mga Diskaya, 10 to 25% ng halaga ng kontrata ang hinihingi ng cash at walang resibong pinipirmahan. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWH ang malapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Meron din nilang kickback na inaabot nila sa Chief of Staff o staff ng politiko. Meron din binabanggit lang nila ng mga nanghihinging taga-DPWH. Lumapit sa akin ang DPWH Project Engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa flood control projects noong 2022. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na Batman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Sinabi niya na walang magagawa dito dahil pondo ito galing sa program funds at insertion galing sa taas. Karamihan naman ng kausap nilang taga-DPWH ay sinasabing ang pera ay para kay House Speaker Martin Romualdez at ako, Bicol Party List Representative Elizalde Co, ang dating chair ng House Committee on Appropriations. Maging si dating Congressman Rillo, ilang beses umanong binanggit kay Diskaya na malapit niyang kaibigan si Speaker Romualdez at inaprubahan umano ng Speaker ang mga fund request niya. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story, sa PGC at sa Shangri-La Mall, sinasabi yung pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Box Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina. Binanggit din si Romualdez at ko ni Oswald Party List Representative Jojo Ang. Si Kong Jojo Ang naman, lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at Elizalde Co. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Elizalde Co. Sa computation ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Senator Rodante Marcoleta, lumalabas na 25% ng halaga ng proyekto ang para kay House Speaker Romualdez at Congressman Elizalde Co. 5% na parking fee naman ang para sa congressman na nabigyan ng proyekto ang distrito, 6% para sa Bids and Awards Committee, 7% para sa DPWH at tax na 7%. Ang matitira na lang daw para sa proyekto ay nasa 35 to 38%. Kaya kung 100 million pesos ang proyekto halimbawa, nasa 35 to 38 million pesos na lang daw ang panggastos para sa proyekto. Pero gihit ni Diskaya, kahit kaunti na lang ang natitira para sa proyekto, nagawa pa rin daw nila ito ng maayos. Napilitan umano silang magbigay ng kickback dahil sa sobrang panggigipit ng mga nabanggit na politiko. 12 meters ang kailangan na ibaon mo sa lupa. Ang problema, yung 12 meters, ginawa 3 meters. Baka naman ganun ang project mo. Hindi ko po kayang sagutin, Mr. Chair, yung gawa po ng iba. Hindi, ikaw tinatanong ko. In-example ko lang yung Mindoro. Baka ganun ang gagawin mo, may mali talaga. Hindi po, Mr. Chair, kami na lang po ang nag-absorb ng maliit na kita. Ibig po sabihin, Mr. Chair, kaysa wala kaming project, walang trabaho yung mga tauhan at empleyado namin, minabuti lang po namin na kumita na lang ng kahit na barya-barya lang. Kasabwat na ho ninyo yung district engineer at saka regional director. Paano po? Pati yung COA, kasabwat din ho ninyo. Magbubulag-bulagan na lang yung tatlong yun. I don't think 2% lang po ang kinikita nyo dito, 3%. Magpapakanda hirap kayo, 2 to 3%. Kakayanin ba rin 2 to 3% yung mga sasakyan na binili nyo na pagkadami-dami po? I mean, that's way, unbelievable po. Your Honor, kaya po. Dahil 23 years naman po namin pinaghirapan po yun. Umutang umano ang mag-asawang Diskaya sa ilang mga taga-DPWH dahil na-freeze na nila ang kanilang bank account. Noong isang araw lang, nagsauli umano ng pera ang isang June, driver ni Eduardo Virgilio, DPWH Regional Director ng Region 5. Itinanggihan ni Virgilio, sabay giit na James ang pangalan ng driver niya. Ipapatawag sa Senate hearing ang driver ng DPWH Regional Director. Na-freeze ng bangko ang mga account namin kahit wala pang court order ng AMLAC. Mukhang naramdaman niya na magsasalita na ako kaya sinauli po niya yung 25% plus parking fee. Kulang pa nga. This is
Isip ko na. Maliban kay Virgilio, nasa pagdinig din si dating DPWH District Engineer Henry Alcantara. Pareho nilang itinanggi ang akusasyon ni Vizcaya. I never went to that office, and I categorically say that those allegations mentioned by Mr. Vizcaya, I did not receive those. I awarded to him last year one project, and that's a road project. I-respectful deny po na may tinanggap po ako galing sa kanya. Ang tanong, pwede bang maging state witness ang mag-asawang Vizcaya? Pwede, sabi ni Justice Secretary Crispin Remulla, pero may mga kondisyon bukod sa dapat mapatunayan na hindi sila ang most guilty.